Hereb po mga kapatid. Let us pray. Ama, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami na kayo po yung Diyos namin. Kayo po yung pumili sa amin. At kayo yung tunay, O God, na nagmamahal sa bawat isa po sa amin. Patuloy nga na dalangin namin na mangusap po kayo, O God, sa bawat isa sa amin. Kulang po kami ng kaalaman, O God. Pero dalangin namin ang kaunawaan at wisdom, O Diyos, na inyo pong ipagkakalob sa amin. Sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu, O God, dalangin namin pong maunawaan ang lahat ng mga sasabihin po ninyo sa amin sa gabi po na ito. Pinupuri ka po namin at dalangin din po namin na patawarin niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng mga nagawa po namin hindi nagbigay sa inyo ng kaluguran, O God, upang wala pong magiging hadlang na hindi po namin matanggap, O Diyos, ang biyaya po ninyo, Panginoon, ng kaunawaan sa gabi po na ito. At itinataas po namin inyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, tayo po ay patuloy na nag-aaral dito po sa book ng Corinthians. At tayo po ay nasa chapter 14. 14 verse 26. So the last Saturday, binahagi po sa atin ni Sister Demi yung patungkol sa mga problema ng Corinthian Church. At sa tuwing i-scan po natin, di ba, yung mga pages po nito, talagang makikita po natin yung as a church, hindi po sila perfect. No, marami po silang mga problema sa iglesia po na yon, na kung saan ay kinonsulta po nila ito, di ba, kay Paul, no? At nakita din po natin na si Paul ay patuloy na nagbi-minister sa kanila kahit po nagdadaan din siya sa mga pagsubok sa kanya pong buhay. Pero nakakatuwa lang kasi he made a lot of letters. Di ba? Itong si Pablo talagang he uses all the platforms na kung saan maibahagi niya yung patungkol po sa buhay na kaloob ng Diyos sa kanya. So, nakikita natin, napapag-aralan natin, at isa sa mga problema po sa church na ito is about the, matindi lang kasi yung yung problema nila pagdating sa speaking in tongues. No? Kumbaga, as a church, tayo dito, we have a common language, and it is Tagalog. Di ba? Yung Tagalog, nagkakaintindihan tayong lahat. Pero yung mga Ilocano, sila lang kadalasan yung nakakaintindi. No? At yung mga naturuan, yung kino-convert, di ba? No-convert natin na mga Ilocano, meron silang konting alam, di ba? As long as nag-aral po sila ng language na yon, ay maiintindihan po nila kung ano po yung atin pong mga pinag-uusapan. So sa church ng Corinth, they have a common language. Nagkakaintindihan po sila, di ba? Nag-uusap po sila. At bilang church, as a church, katulad din po natin, meron silang isang language na kung saan nagkakaintindihan sila. Nagkakaroon lang ng problema, inaantok na po kayo kagad. May mga naghihikap na. Nagkakaroon lang ng problema pagdating po sa pagsamba, di ba? Doon sila nagkakaroon ng problema. Kasi ang ginagawa ng iba, they are creating another language which no one can understand. At yun po yung sinasabi nila na it is a language they are using in communicating to their God. No? Nakakita na po ba kayo ng ganong church na sasabihin nila that they are communicating to their God, but they are using a language that you cannot understand. At sasabihin nila na ito ay language ng Diyos, 'di ba? At ang Diyos lang yung nakakaunawa. So ganun po yung problema nila sa Corinthian church kasi
pagdating sa pagsamba, nagkakaroon ng hindi kaayusan. No? Hindi maayos yung kanilang pagsamba sapagkat ang dami-dami po na nag-e-exercise ng sinasabi po nilang speaking in tongues. Diba? Speaking in tongues. At makikita po natin na in-address po ito ni Paul sa kanila. Kaya sinasabi niya dito sa verse 26, yung patungkol po, no, ang title po nito ay yung kaayusan sa iglesia. Kasi may kaguluhan pagdating po sa kanila pong pagsamba. At isa sa mga problema po nila sa pagsamba, hindi lang yung may mga deviation sila, kundi yung problema po sa speaking in tongues. No, at natakil po sa atin ni Sister May Grace and even ni Sister Demi na walang halaga kapag hindi mo naiintindihan. Di ba? Hindi ka benefited. Kasi ang purpose ng iglesia is to edify. Supposed to be, ano? Lahat ng ministry natin dito sa loob ng iglesia, ang purpose po nito is edification. No? Yung ma-edify po yung bawat isa po sa atin. No? At sinasabi po dito sa verse 26, tignan natin na, sabi ni Pablo, verse 26, ganito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Diba? Hindi siya nakontento doon sa mga other, just imagine, this is a letter, no, na kung saan, ang dami niyang magsulat, no, talagang napakamahal pa ng papel noon, ng ink noon sa kapanahunan na yon. Pero talagang he penned it, diba? Sapagkat ito po ay mahalaga, diba? Bawat problema na ipaparating po sa kanya, napakahalaga po, ano, na ina-address po niya ito, no? So, just imagine, no, sabi niya, ganito po ang ibig kong sabihin, mga kapatid, no? Sabi niya, kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, di ba, yung mga ministry, yung order of worship, tayo dito may umaawit, may nagtuturo, di ba, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, yung preacher, may nagsasalita ng iba't ibang mga wika, at mayroong namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikapagpapatibay ng iglesia. So ang purpose ng lahat ng mga gifts na yon, mga kapatid, ay para tumibay yung iglesia. Yun ang purpose. Kaya tayo umaawit dito ay upang mapagtibay ang iglesia. Kaya tayo nagtuturo dito, kaya tayo naghahayag ng kalooban ng Diyos, sapagkat ang purpose po ng lahat ng bagay na yon ay para sa ikatitibay ng iglesia. Diba? Kasi kung sasabihin mong ikakatibay, importante po ito sa buhay, diba, ng iglesia. So sinasabi niya dito, dapat may may order of worship kayo, diba? Yung inyong pagtitipon ay dapat may order. Diba? May umaawit, hindi lahat umaawit. Diba? May nagtuturo, hindi lahat nagtuturo. Kasi kung lahat nagtuturo, wala nang nakikinig. Sino na ang napagtitibay? Diba? So dapat may kaayusan, sabi niya, may umaawit, tayo, isahan tayo sa pag-awit, diba, sa Panginoon. Tapos may nagtuturo dito, kayo po ay nakikinig, diba? Upang mapagtibay, diba, yung bawat isa po sa atin. At sinabi niya din dito, kung may nagsasalita ng iba't ibang mga wika, ito ay para rin sa benefit ng church. Diba? Kunyari may dumating dito na, hindi niya naiintindihan yung ating sinasabi. Katulad ng example ni Sister May Grace the last time. Kunyari may isang Hudyo na dumating dito. Diba? Tatanungin niya kung anong ginagawa natin. Mag-i-explain naman tayo sa English. Hindi niya naiintindihan ang English. Paano ngayon yon? So kung sino po yung nabigyan ng gift, ng tongues ng Hebrew, we can be able to communicate. At kapag naupo po siya dyan, and we will translate it, anuman ganda ng message na ibabahagi po natin, kapag hindi po niya naiintindihan, hindi po ito magiging beneficial, diba, sa kanya. So very important in the church to have also the gift of tongues. Kasi gagamitin po tayo even in nations, kung may Indian, kung may mga Hebrew, kung sino po sa inyo ang marunong mag-Russian, di ba? Kung sino po sa inyo ang marunong mag-Arabic,
si Sister Magdalena, di ba? Kapag may dumating na isang Arabic dito, di ba? So she can be able to translate the message and it will be beneficial for that first person, di ba, na nadadalo. Sabi ni Pablo dito, dapat may kaayusan. Lalong-lalo, alam mo, sa dami ng kanyang mga tinakel, inuulit niya ulit itong problema na ito. Kasi ang ginagawa ng mga Corinthian church, kapag nagtitipon na sila, nag-imbento na sila ng sarili nilang mga lingwahe. At ang iingay na nila. So maaring may isa sa mga membro doon, sinabi kay Paul, magulo yung aming pagsamba. Sa tuwing kami nagtitipon, ang gulo-gulo, di ba? Kaya sabi niya, dapat may kaayusan. Kasi ang purpose ng lahat ng mga bagay na ito, lahat ng mga giftings, inuulit po natin, ay para sa ikapagtitibay ng iglesia. So your ministry, mga kapatid, is very important. Kasi mapapatibay nito ang iglesia. So pag ginawa mo ng maayos ang ministry mo, ay mapagtitibay yung iglesia. So papaanong paraan, maaring tatanungin po natin. So sabi ni Pablo, dapat may kaayusan, di ba, sa loob ng iglesia. Papaano magkakaroon ng kaayusan? Paano magkakaroon? Sabi niya, kasi problemado sila doon, no, sa Corinth. Sabi niya, nandito yung kanyang mga very clear, nandito yung kanyang mga principles. Sabi niya dito, verse 27, kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sabi niya, sapat na ang 2 o 3. Di ba? Tingnan niyo yung mga yung mga claiming mga Holy Spirit churches of today. Di ba? Kapag nagkaroon po sila ng pagtitipon, ilan sa kanila ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika. Di ba? Yung mga wika na inimbento nila. So ito po ay talagang maliwanag dito po sa book ng Corinth. Nasabi ni Pablo, para may kaayusan, mga kapatid, kung may magsasalita man ng iba't ibang mga wika, sabi niya, sapat na yung 2 o 3. So when you go to a church, when you attend the church, tapos ang dami-dami nilang nagsasalita, that means to say that church, wala doon talaga yung Holy Spirit. Kasi in the first place, no, they are in contradiction, di ba, to what the Bible is saying about yung kaayusan, yung order ng worship. Kasi naka-attend ako di ba, pagdating ng praise and worship, ang dami talaga, ang ingay talaga, yung mga salita, abracadabra, hindi mo maintindihan. Because they practice it. Di ba, abracadabra, abracadabra, yung binabanggit, no? Kung ano-ano po yung kanila pong mga sinasabi, tapos may mga nai-slay, may mga nangingisay, di ba, may mga nagtatawa, may mga umiiyak, may mga naglulundag, may mga tumatalon, di ba? Yung may mga nanginginig and everything. Sabi ni Pablo, may kaayusan dapat sa pagtitipon. Di ba? May kaayusan dapat sa pagtitipon. And even in this church, mga kapatid, we are always asking, di ba, na pagdating po ng order ng ating pong worship, dapat may kaayusan. Di ba? Hindi yung nagsaing ka na, di ba? May kanin na, di ba? Nasa order of worship po tayo for 2 hours. Di ba? Yung talagang ginawa nating muadon, di ba? Sorry for the word, but nadidisturb kasi ako sa tuwing we consider this. This is banal na pagtitipon ito Di ba? So supposed to be, pwede bang i-shut up muna yung mga bibig paminsan-minsan. Di ba? Pagdating sa fellowshipping, yung kanta natin sa welcome, pwede yun. Di ba? Mag-welcome lang naman tayo and everything. Di ba? Pero pag order ng worship, di ba? Banal po yung pinupuri natin. Banal po yung Diyos na ating sinasamba. And sabi niya dito sa last chapter, sa last verse na, ang Diyos ay Diyos ng
kaayusan at hindi ng kaguluhan. No? So, sinasabi niya dito, kung 2 o 3, dapat yun, no? Isang principle, kapag may magsasalita ng iba't ibang wika, dapat 2 o 3 lang. Para may order. Pangalawa, na points niya dito, sabi niya, hindi sila sabay-sabay. Sabi niya dito, salit-salitan sila. So, doon sa 3 na yon, pansinin mo doon sa 3 na yon, hindi sila sabay-sabay. Pagkatapos nung isa, yung isa naman. Tapos pagkatapos nung isa, yung isa naman. Di ba? Hindi sila pwedeng magsabay-sabay. Di ba? Kasi hindi mo na naiintindihan yung sinasabi nila. Di ba? For those people na makikinig, kunyari magsasalita yung isa, magiging beneficial ito sa kanya. Kasi mapapakinggan niya. Kung magsasabay-sabay sila, di ba? Yung mga Israeli mahilig, di ba, sa TV. Sabay-sabay, hindi mo na alam kung sino yung pakikinggan mo kasi sabay-sabay silang magsasalita. Di ba? Ang pinaka-technique dito, sabi ng alaga ko dati, ng lola ko, dapat malakas yung dapat hindi ka titigil, dapat dire-diretso, di ba? Para ikaw ay mapakinggan. Pero hindi, pagdating sa order of worship, dapat may kaayusan. Una, dapat 2 o ano sabi dito? 3 lang ang pwedeng magsalita. Pangalawa, sabi dito, salit-salitan sila. At kapag salit-salitan sila, pangatlo, sabi niya, kailangang may magpaliwanag ng kanilang sinasabi. Di ba? Kailangang may magpaliwanag ng kanilang sinasabi. No, sa Kehilat HaCarmel, meron, di ba? May translator sila. Nagpe-preach ng Hebrew yung pastor, may nag-i-English. Di ba? At may nag-a-Arabic din, kaya nga sila may mga headphones. Di ba? May nagta-translate din sa Arab, may nagta-translate sa Russian. Kasi ang purpose talaga ng lahat ng mga bagay na ito ay para mapagtibay kung sino yung nakikinig. Di ba? Kung sino yung nakikinig, hindi yung talagang nawalan ka lang ng malay. Di ba? Kasi parang nagbigay ka ng show doon sa service, no? Nasubukan ko 'yon. Ang pagtitipon, mga kapatid, ay hindi emotion. 'Di ba? Hindi po ito sa pamamagitan ng emotion. Verse 28, sabi dito, ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Sa word na ito ni Paul, mga kapatid, kunyari doon sa 3, nandyan sila. Nandyan sila yung 3 na yon, na nagsasalita ng iba't ibang wika, nagsasalit-salitan sila, di ba? Pero walang magpapaliwanag. So that means to say, mayroong naka-assign. The church knew kung sino yung tagapagpaliwanag nila. Kasi kung kunyari, nandyan yung 3 na magsasalita sila at dapat may magpapaliwanag. Ngunit kung walang magpapaliwanag, sabi ni Paul, doon sa Corinth Church, manahimik na yung 3. Manahimik na yung 2. Di ba? Kasi hindi rin ito magiging beneficial kahit anuman yung sabihin nila, hindi rin ito magiging beneficial sa loob ng iglesia. No? Sabi niya dito, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. No? So binibigyan ni Paul ng kaayusan yung Corinthian Church pagdating doon sa kanilang gift ng tongues at pagdating doon sa gift nila ng prophecy. No? Kasi ang purpose talaga nito ay, di ba, kapag mayroon kang gift ng tongues, is to proclaim the gift of prophecy. Kung ano yung gusto ng Diyos na malaman, di ba, ng mga tao, para siya ay mapagtibay, di ba? Para siya ay lumakas. Kung siya ay nalulungkot kasi namatay si Lola, namatay si Aba, o namatay si Sabta, di ba? Siya ay mapagtitibay. Di ba? Kung siya ay discouraged sa buhay na ito, siya ay mapagtitibay. Kung siya ay nawawalan na ng pag-asa, siya ay mapagtitibay. Kung siya ay may kakulangan, siya ay mapagtitibay. Kasi ang salita ng Diyos ay sapat. Di ba? Sapat to meet the needs ng bawat
isa po sa atin. So sabi ni Paul dito, mga kapatid sa Corinthians, kung may 2 o 3 nag-speaking in tongues, magsalit-salitan kayo, pero kung wala yung magta-translate, diba? Kasi may naka-assign na translator eh. Diba? Pero kung wala siya, manahimik na lang yung 3 na yon. Diba? Manahimik na lang yung 3 na iyon, no? So sabi dito, manahimik na lang ang bawat isa doon sa mga nagsasalita ng ganon. Hindi po pwedeng sabay-sabay kasi ganon ang ginagawa ng Corinthian Church eh. Yung katulad ng mga ngayon, mga nakakita na ba kayo ng ganon, mga churches na ganon na ang iingay lang talaga nila. 'Di ba? Ang ingay nila at kung ano-ano yung kanilang mga sinasabi, especially doon sa mga claiming mga Holy Spirit na mga churches. So sabi ni Pablo dito na dapat may kaayusan, no? Sabi dito sa verse 29, hayaang magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Even the gift of prophecy. Di ba? The same principle. Dapat, sabi dito, 2 o 3 tao lang yung pwedeng magsabi. Di ba? Ng gift or yung tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. 2 or 3 din, no? Sa gift of tongues, 2 or 3. Sa gift of prophecy, 2 or 3. Anong gagawin ng iba, Paul? Sabi ng iba, sabi ni Paul, timbangin naman ng iba ang sinasabi nila. Di ba? I-discern naman ng iba yung sinasabi nila, kung totoo yung kanilang sinasabi. So lahat pala talaga tayo sa loob ng iglesia ay meron dapat ginagawa. Hindi lang yung basta oo ka ng oo, di ba? Hindi lang yung basta natutuwa ka, di ba? Pero dapat tinitimbang mo kung ano yung sinasabi. Di ba? Dapat tinitignan mo kung titimbang, di ba? Pag tinimbang mo, kulang pa kaya ito o sobra na kaya ito, kasi tinitimbang mo kung tama na, no? Tinitimbang naman ng iba ang sinasabi nila. So 2 or 3. Dito sa church, ilan po yung nagsasalita? Isa, di ba? Isa sa tithes and offering, 2 na. Di ba? Tapos yung praise and worship leader. So pasok pa rin tayo, 2 or 3. Di ba? 2 or 3. Pasok po tayo sa kaayusan ng iglesia. At habang nagsasalita po ako dito, may taga-timbang din. Di ba? Minsan sa church, minsan sa flats, sinasabi, yung ganito, yung ganyan. Alam mo, hindi natatapos yung hindi natatapos yung preaching dito. Kasi pag merong hindi clear, di ba? Babalikan yan sa flat. Anong ibig sabihin nito? Di ba? Minsan may nagdadagdag pa, minsan may, alam mo yon, hindi natatapos. Kasi may tumitimbang eh. Di ba? So pasok pa rin tayo sa kaayusan ng iglesia. Verse 30, sabi dito, at kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Kasi sa panahon po ng mga makita natin na talagang may problema yung church ng Corinth. Kasi lahat sa kanila gusto nilang magsalita. Lahat sila gusto nilang i-exercise yung kanilang gift. Lalong-lalo na yung gift nila ng teaching, yung gift nila ng tongues, at saka yung gift nila ng prophecy. So may kaguluhan talaga, no? Kaya sinasabi nito ni Paul na kapag tapos na yung isa, dapat may sequence. Kung nga rin may nagsasalita dito sa harapan, tapos may bagong revelation. Bagong revelation. Sabi niya dito kung may bago, sabi niya, no? Kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Pasalitain siya. Diba? Kung ang talagang pahayag na ito ay galing po sa Diyos, dapat titigil muna yung nagsasalita. Sino po sa inyo ang may pahayag mula sa Diyos? No? Pakikinggan po natin. No? Pakikinggan natin. At malalaman din natin kung ito ay talagang pahayag mula sa Diyos. Kasi dati nung nasa GIL po kami, may isang babae na naalala mo, Pastora? Nagpa-praise and worship kami,
Nandyan siya sa talagang mag-isa lang siya. Pumupunta siya sa harapan, no, dyan sana. Tapos ini-interpret niya ng sayaw kung ano yung sinasabi. So sabi ng, nagkaroon tuloy ng kaguluhan. Sabi ng iba, may tama yata yung utak. Di ba? Parang nababaliw yata. Tapos kung ano-ano yung kanyang ginagawa sa harapan. Di ba? Nagluluhod siya dyan. Tapos nagsasayaw-sayaw siya, pastora? Tapos kung ano yung kanyang sinasabi, yung parang nag-perform siya. Diba? In the middle of the service. At kahit doon sa middle ng ganitong pagpipreach. Meron din yung napakaingay. Amen ng amen. Diba? Lahat na lang nasabihin mo, amen. Lahat na lang, nakaka-disturb yun. Dapat may kaayusan din. Diba? Yung lahat ng bagay. Yung nagbibigay po ng distraction, mga kapatid, in order for the people of God to be edified, hindi po yung galing sa Lord. Diba? Distraction po yun. Yung kinento ko po kanina na babae, distraction yun. Kasi supposed to be, he is not performing it. He is not doing it. Diba? In the middle of the service. At kahit doon po sa praise and worship, ganun po yung kanyang ginagawa. Alam mo kung anong ginawa nila? May kumuha sa kanya, 'di ba? At nilagay siya doon sa likod. 'Di ba? Ang sinasabi po dito ni Paul, dapat may kaayusan. Kung may bagong revelation mula sa Diyos. Sabi niya, kasi sa panahon naman nila, sa panahon ng New Testament na ito, makikita po natin na new revelations is needed in order for this Bible to be completed. Pero sa panahon po natin ngayon, we don't need any new revelations. Wala na tayong new revelations. Bakit? Kompleto na po yung Bible. From Old and New Testament. Kung may revelation man ang God sa atin, sa panahon po na ito, it is through the scriptures. So maliwanag po yun, no? Sa pamamagitan po ng scriptures. Na habang tayo po ay nagbabasa, ito ay ini-reveal sa atin ng Panginoon. So yung mga taong nagsasabing, kinausap ako ng Diyos, wow! Baka hindi si God ang nakipag-usap nun kasi si God natin ngayon, hindi na siya nakikipag-usap in person. Nakikipag-usap na siya through the scriptures. Kasi that was the purpose of the scriptures, to be compiled. Kailangan nila ng mga revelations ang Old Testament, 'di ba? May mga dark dark events diyan na ni-reveal ng New Testament. Sa panahon po natin ngayon, it is already completed. Kung gusto mo ng bagong revelation, read the scriptures. No? Bagong revelation pala ito. Kasi yung tendency kasi natin nakakalimot tayo, di ba? Kaya kailangan natin magbasa ng magbasa at new revelation lagi. Ang bibigay sa atin ng Panginoon. 31, sabi dito, sapagkat kayong lahat ay maaring isa-isang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Verse 31, sapagkat kayong lahat ay maaring isa-isang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. From this statement, mga kapatid, alam natin na may problema. Diba? Kasi sinasabi dito ni Paul, posibleng gamitin din ng Diyos yung iba. Kasi sa Corinthian church, sinasabi nila, kami yung may problema sila sa position, may problema sila sa fellowship, diba? May problema sila sa mga giftings. So, ibig sabihin nun, kahit sa paggamit nito, kahit doon sa position nila, diba? May mga churches na yung mga leader, mahal na mahal nila yung position nila. At parang pag in-enter mo yung kanilang nasasakupan, nagagalit sila. So ganoon din yung Corinthian church na kapag may bago na revelation na i-proclaim sa panahon na yon, maaring hindi nila iyon tinatanggap. Kaya sinasabi dito ni Paul na maaring, sabi niya, isa-isang magsalita. Kayong lahat, sabi niya, ay maaaring isa-isang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Alam mo, ang powerful na message po nito sa atin ngayon, God can use all of us, di ba, na mag-proclaim ng kanyang
message. Kasi sabi niya dito na maaring isa-isang magsalita. Lahat kayo ay maaring magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Para ano? Para ano, Paul? Sabi dito, upang matuto at mapalakas ang loob ng bawat isa. Upang matuto at mapalakas ang loob ng bawat isa. Kaya importante na ginagamit natin, 'di ba? Yung ating mga bibig para i-proclaim yung salita po ng Panginoon. Kasi maaring yun, 'di ba? Nasubukan na po ba ninyo yun, mga kapatid, na yung hindi mo maintindihan yung sarili mo, lungkot na lungkot ka. Tapos may nagsabi sa iyo na be strong, 'di ba? Be strong, God loves you. Or kaya may nag-forward sa iyo ng message. At yun yung talagang kailangan mo sa mga panahon na yon. Napagtibay ka ng dahil sa salita ng Panginoon. Kaya gamitin natin yung lahat ng opportunity upang tayo po ay makapagbahagi ng salita mula po sa Diyos. Matuto at mapalakas ang loob ng lahat. Kung magbibida-bidahan na lang din po tayo sa kahit na anong bagay, ikaw yung bangka, gamitin mo yung platform na yon, 'di ba? Kung may makikinig, 'di ba? Or kahit na walang makikinig, kahit may isa lang na makikinig, gamitin mo yung platform na yon, 'di ba? Upang tayo po ay makapagpahayag ng salita mula po sa Diyos. Dahil ang purpose lagi nito ay upang matuto at mapalakas ang loob ng lahat. Kasi ang ginagawa ng Corinthian Church, basta lang sila nagsasalita, basta lang nila ginagawa yung lahat ng bagay po nila. Kasi ang katuwiran nila ay upang mapalakas sila. Di ba? Yung mga nag-speaking in tongues, di ba? Pagkatapos nilang, sa panahon natin ngayon, pagkatapos nilang may slay, pagkatapos nilang mangisay, anong sinasabi po nila? Lumakas yung kanilang spirito. That is wrong. Kasi ang purpose ng gift na yon ay dapat para sa iba. Di ba? Dapat para sa iba. Na pagtibay ba, natuto ba, or napalakas ba ang loob ng ibang tao, doon magmula doon sa gift na yon. Verse 32, sabi dito, ang kaloob na pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Alam mo, napansin ko dito kay Paul, gusto niya talagang i-indict na mas importante yung pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Mas importante yon. Sabi ni Paul, maganda na umaawit kayo. Magandang galing-galing yung sumayaw. Di ba? Maganda na ganito, ang galing yung magluto, ang galing yung mag-PowerPoint. Di ba? Maganda yung lahat ng bagay na yon. Pero mas maganda kung kayo ay makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Inuulit niya ito. Di ba the last time, Sister Demi, ito din yung tinakel mo, and even si Sister May Grace, yung patungkol sa pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Sabi dito, ang kaloob na pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay dapat napipigil ng mga tumanggap ng kaloob na yon. Dapat napipigil daw. Ibig sabihin doon sa Corinthian Church, hindi nila napipigil, Maaring ayaw nilang magpasaway. Di ba? Hindi, kasi ito para sa Diyos. Di ba? Ito, mensahe talaga ito ng Diyos eh. Di ba? Sabay-sabay sila, walang kaayusan. Sabi ni Paul, maganda yon, pero dapat napipigil. Minsan sa Bible study, mga kapatid, di ba? Oo. Maganda rin yung naglalaan tayo ng panahon, di ba, para sa Bible study. Pero minsan, ang dami-dami nating sinasabi. Di ba? At kapag ganon, minsan, hindi ko lang alam kung ako din ay maraming sinasabi, di ba? Pero parang ayaw ko ding pakinggan yung ang dami-dami ding sinishare, di ba? Doon sa Bible study. Maybe it's not the right, kasi minsan ang dami ng ikwinento, di ba? Napansin nyo ba yon? Tapos wala nang oras. Lalo-lalo na sa mga facilitator, take note of this, di ba? Ang facilitator, mga kapatid, you will just facilitate doon sa question. Kasi ginagawa ng iba, na-explain na nga, di ba? Na-exhort na. Ang ginagawa, inuulit. Di ba? Inuulit. Opo, ganito po, ganito. You will facilitate doon sa question.
Hindi mo na-facilitate yung message kasi tapos na yung message eh. Kaya nga may facilitator sa question. O hindi ko naman sinasabi na minsan pero mga kapatid, 6:00 pa kami gigising. Di ba? Alam mo yun? May mga, minsan 5:00. Hindi mo alam kung kailan titirahin ng utak ni Lolo na magtatrabaho siya. Di ba? Papasok daw siya eh. Hindi naman na siya papasok pero ang feeling niya, magdadrive siya ng kotse niya, papunta siyang Tel Aviv. Mga ganon. Dapat din, no? Alamin din natin. Dapat alam mo din kung paano magpigil. Alam mo, nabanatan ako sa word na ito. Kasi, di ba, minsan, lalo na kapag talagang feel na feel mo yung sinasabing, you really need to share this. Talagang, talagang lahat-lahat na lang sasabihin mo. Di ba? May bukas pa naman eh. Di ba? Hindi naman natatapos yung ating Bible study. No, kaya sabi dito sa verse 32, kasi ganun ang Corinthians na siguro nag-i-exceed sila sa oras, di ba? Or kaya, sabi dito, ang mga kaloob na pagsasalita, di ba, ng mensahe mula sa Diyos ay dapat napipigil. Ano bang sabi sa English? Sa verse 32, sabi niya dito, the spirits of prophets are subject to the control of prophets. Kasi isa sa mga bunga ng Espiritu, di ba, self-control. Di ba, self-control. No, yung walang yung parang wala nang parang siguro maaring sa sitwasyon ng pagsamba kasi pagsamba ito, di ba? Kaayusan ng pero pagdating sa fellowshipping siguro, you will decide kasi may instances si Paul, di ba, na may biyahe pa siya kinabukasan, pero talagang he committed himself na kasamahin, di ba, yung mga kapatid sa pananampalataya. Pero pagdating sa loob ng iglesia, mga kapatid, yung may kaloob ng pagsasalita ng itime niyo ako kasi baka sabi dito, ang kaloob na pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos ay dapat napipigil ng mga tumanggap ng kaloob na iyon. Diba? Hindi ka basta-basta salita ito ng Lord eh. Dapat may napipigil mo din, 'di ba? May self-control ka din. Kahit nasa iyo yung opportunity na magsabi, no, hindi lahat ng panahon ay kailangan mong pakawalan lahat, 'di ba? Yung iyong bala. 'Di ba? Yung iyong balang dala. No, sabi dito, 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Corinthian Church, sabi niya, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. So may kaguluhan maging doon sa pagpipreach, no? Doon sa pag-share ng salita ng mensahe mula sa Diyos. Ibig sabihin nito, mga kapatid, as I look, 'di ba? Kasi nagbigay si Paul ng ng numbers. Dapat 2 o 3 lang. Ibig sabihin, marami yung gumagawa nito. 'Di ba? Sa loob ng gathering. Kunyari nagpe-preach ako dito, may ibang nagpe-preach din doon. Kasi may problema sila sa fellowship, 'di ba? May mga grupo-grupo sila. 'Di ba? May nakikinig, tapos may nagkukwentuhan sa kabila, may nagkukwentuhan din sa kabila. So may kaguluhan, no? Sabi ni Paul, dapat may order, no? Sapagkat ang Diyos, sabi niya, ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. 'Di ba? We pray, mga kapatid, na everything that we do in this church ay makakitaan po ng kaayusan. 'Di ba? Kasi it is a reflection of our God, na siya po ay Diyos ng kaayusan, 'di ba? At Diyos ng kapayapaan. Walang maingay pag panahon po ng ganitong mga bagay, no? Hayaan mo na kung wala pang nakasaing, edi hayaan mo na lang. Mas importante, 'di ba? Yung maipakita po natin na may kaayusan, reflection po tayo, 'di ba, ng ating pong Diyos na buhay. Sabi dito, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos, idinugtong ito eh. Maaring magtataka kayo, no? Anong problema?
Di ba? Bakit idinugtong yung part na ito? Dito sa verse 33. Okay na sana di ba? Sabi dito, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi kapayapaan. Kasi ang nais ni Paul ay may kaayusan. Kaso may idinugtong siya dito. Sabi dito, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos, verse 34, ang mga babae. Sino po yung mga babae? Tayo, no? Ang mga babae, sabi dito, ay kailangang manahimik. Maingay sila, kapatid. Sa Corinthian Church, napakaingay ng mga babae. No? So just imagine, sabi, sila kadalasan yung nagko-cause ng problema. Di ba? Sa pagsamba, sa lahat. Gusto nilang sila yung makilala. Even the leadership, no? Ay, may problema po sila doon. Gusto nilang i-take over yung leadership. Kaya sabi ni Paul, ang lahat, sabi niya dito, gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos, ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia. Isa sa mga problema, di ba, ng ibang mga ano bang tawag doon, ng mga fanatic, di ba, ng mga pastors, they don't want a woman to preach. Ayaw nila, no, na katulad nito, like the Baptist, di ba, Pastora? Ayaw nila na wala silang mga pastors na mga babae. Unlike sa ibang mga churches, meron pong mga babaeng mga pastor. And one of the verses na pinanghahawakan nila is this. Di ba? Bakit sino bang may ayaw na hindi lalaki ang magpastor? Di ba, Brother Bernie? Pwede namang magpastor talaga ang lalaki. Di ba, Brother Ayong? Pwede. You desire it. Kung talagang itatayo ng Lord ang lalaki dito, bakit hindi? Kung yan ay problema, di ba, ng iba, bakit hindi matutuwa tayo kapag lalaki ang pastor? Di ba? Kapag lalaki ang pastor. Kung may talagang isang araw dito na talagang it was God na nagpatayo sa kanya, bakit hindi? Mananahimik tayo. Di ba? Tayong mga babae na maraming sinasabi. Di ba? Minsan dami-dami talaga nating sinasabi Pero sabi, para may kaayusan, pwede bang manahimik yung mga babae? Kasi sila yung maiingay Nakakita na ba kayo ng lalaking maingay? Sa mga pagtitipon? Diba? Meron ding maingay na lalaki, pero yung lalaking yun, distraction. Pero doon sa isang lalaki na talagang ang spirito niya ay nasa Panginoon, tahimik yun, hindi yun nakikipag-chismisan. Ang babae kung ano-ano lang, pati pag CR, kailangan pa nilang mag-usap. Di ba, CR tayo? Talagang ano pa sila. Or kung ano-ano, problemado talaga tayong mga babae. Totoo lang. Sabi dito, ito take note ito. Sabi niya, sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ng magsalita. Grabe naman si Paul, di ba? So, aray ko nito, di ba? Kung ita-translate natin ito as a word na as it is, di ba? Kumbaga, hindi kami pwedeng magsalita. So sabi ng isang pastor, kapag babae daw yung preacher, hindi daw church yon. Sabi niya, di ba? John MacArthur. Ganyan ang kanyang, kahit si John Piper. Di ba? Yan yung kanilang mga sinasabi. Pero sa atin naman, we can understand that in Corinth and the other churches during those times, wala naman talagang power ang babae. Di ba? Especially here in this land at saka sa other part of the churches.
na unang na-establish. So maaaring magsabi po tayo dito, mga kapatid, na ano ngayon ang gagawin nating mga babae? Di ba? Hayaan na lang, huwag na lang tayong mag-service. Kasi wala naman tayong lalaking pastor. Di ba? Magantay na lang tayo. Di ba? Pero hindi. Ang sinasabi dito nito, take note. Sabi dito, ito talagang sapagkat hindi pinapahintulot sa kanila ang ganong mga pagtitipon ng magsalita. Kailangang sila'y pasakop gaya ng sinasabi ng kasulatan. Ano yung sinasabi ng kasulatan? Sa Genesis yun, di ba? Genesis, sa 13 ba yun, Pastora? Genesis 13 na sinasabi doon. May part sa scripture, no, na sinasabi, hindi ko na, I think Genesis 3:18. Paki-check nga, Sister Jen. Sabi dito, kailangan sila'y pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. Gaya ng kautusan. 35, ito yung continuation. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa. Nakuha nyo yung nakuha natin yung ibig sabihin ni Paul. For those people who are married, you must consider your husband. Diba? You must consider your husband. Paano kung wala akong asawa? Sinong tatanungan ko? Very clear ang scripture. Kung susundin natin ang scripture, kahit sa Genesis sinasabi yun. Di ba? Kahit sa Genesis sinasabi na magtanong sa asawa, wala akong asawa. Paano yun? Hiwalay na ako. Di ba? Paano ko tatanungin siya? Kunyari, sa pagtitipon na ito, hindi ka dapat magsasalita, dapat manahimik ka. Kung may question ka, sabi ni Paul, magtanong ka sa asawa mo. Paano yung wala akong asawa, di wala akong matatanungan? Di ba? So yung sinasabi po dito ni Paul, very clear mga kapatid, di ba? Na this pertains to the people who are married. Tama? Kasi sinasabi po ng iba na ito daw ay para sa lahat. Kung ikaw ay walang asawa, magtanong ka sa iyong ama. Hindi naman sinabi dito magtanong ka sa iyong ama, di ba? Wala na rin ama. O kung wala ka na ring ama, magtanong ka sa iyong... Hindi, very clear ang sinabi niya kahit sa Old Testament, magtanong ka sa iyong asawa. Kasi mas nauna daw na-create si Adan kaysa kay Eva. Di ba? Pero sino ba si Adan at saka si Eva? Mag-asawa. Di ba? Mag-asawa. Sila'y mag-asawa. So, ang babae, ito take note ha, kapag kayo ay may asawa, mas higher yung lalaki. We must accept the truth. Yun ang ng Lord Yun yung sinabi ng Lord, na magpapasubmit ka sa iyong asawa. Nagre-reklamo po yung mga may asawa. Pero sabi, magpasubmit ka sa iyong may asawa. Kung hindi mananampalataya, sabi ni Paul, yung iyong asawa, huwag mong hihiwalayan. Unless, yung asawa mo na yon, siya yung gustong makipaghiwalay. Di ba? Malaya ka na. Pag ganon, ay hindi. Malaya ka na. So this means to say, mga kapatid, na yung pananahimik, di ba kasi, ka din ikaw na babae, kapurihan ka rin ng asawa mong lalaki kung ang ingay-ingay mo sa church, di ba? Tapos yung asawa mo, wala nang masabi, kakahiya ka nun. Kaya mag-aaway kayo pag uwi ng bahay, sa totoo lang. Di ba? Magkakaroon ng hindi magandang kasi ang ingay mo Di ba? O kaya, ang ginagawa kasi ng mga Corinthian na babae noon, o kaya grabe naman yung kanilang make-up, di ba? O kaya nakikipag-flirt naman sila sa iba, di ba? Mag-aaway talaga kayo, di ba? Pag uwi ng bahay. So, kahit sa pagpapahayag, kahit sa anumang gagawin sa loob ng iglesia, kapag ikaw ay may asawa, you must always consider your partner, di ba? Manahimik ka. Hayaan mo yung asawa, hindi naman, ang problema kasi sa mga lalaki sa kapanahunan ngayon, wala silang alam. Hindi naman lahat, pero, di ba, wala silang alam pag tinanong mo, kasi hindi sila rooted
Kaya kailangan din nilang ma-revive ng kanilang relasyon sa Panginoon. Very clear ang scripture. At doon naman sa mga churches na nagsasabi na dapat ang mga babae ay hindi nakapantalon. Problema din nila yung pagpapantalon. Dapat nakabistida, nakasaya, nakakimona, di ba? May mga ganun na mga church dapat mahaba ng mga buhok, iisa yung forma, iisa yung kulay. Biblical daw kasi yun, na huwag mong gagamitin yung... Sino bang nagsabi na pantalon ang suot ng lalaki kung biblical ang pag-uusapan natin? Pantalon ba ang suot ng mga lalaki? Sa Old Testament, nakabistida sila, sa totoo lang. Nakabistida sila. Di ba? Parang wardrobe sila. So kung biblical din lang ang pag-uusapan, so hindi ito issue, mga kapatid, of being biblical. Diba? Kasi sinabi din ni Paul na wala nang babae, wala nang lalaki pagdating sa diba? Sa kaligtasan na tinanggap natin sa bawat isa. Pero pagdating sa kaayusan, sabi niya, pagdating sa kaayusan, dapat nagpapasabi, kung ikaw ay may asawa, huwag kang magbibida. Consider mo yung asawa mo. Diba? Tanong ka muna, pwede ba akong mag-share doon? O ikaw na lang ang mag-share. Diba? Kasi yun yung kaayusan na sinasabi. Diba? Yun yung kaayusan. Kung mayroon silang, verse 35, nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiya-hiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Sa panahon nila, kahiya-hiya. Diba? Pero ngayon naman, sa panahon natin ngayon, diba, binigyan naman tayo ng Lord, diba, ng opportunity na ibahagi, diba, yung salita ng Lord. Kasi even Jesus sinabi niya, kung si Kristo din ang pinapahayag, hindi natin sila kaaway, diba? Kasama natin sila. So ibig sabihin, walang gender, diba, hindi ito gender. In-address lang talaga ito ni Paul dito po sa mga churches na ganito, sapagkat problema talaga yung mga babae sa kapanahunan po ng ito, no? 36, inaakala ba ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos? O kayo lamang ang tumanggap nito? Sabi niya, kung inaakala ninyo man na siya'y propeta o mayroong espiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Diba? Kung ayaw tanggapin yung ganitong bagay, sabi niya, huwag din niyo siyang kilalanin. Kung hindi ito yung kanyang ipinipreach, kung sino yung tatayo dito, kunyari nag-preach ng ibang bagay, huwag niyo siyang patayuin ulit. Kasi huwag niyo kilalanin. Diba? Kaya importante yung mga taga-timbang. Diba? Kung sino po yung kanila pong mga ipinapatayo dito po sa pulpit. No? Sabi dito, yung pagtatanong niya, no, parang sarcastic. Inakala ba ninyo sa inyo nagmula ang salita ng Diyos? Sino yung sinasabihan niya? The Corinthian Church. Lalong-lalo na yung mga babae na ang iingay, diba, sa kapanahunan po na ito. Kung inaakala ninyo man na siya'y propeta, marami kasing nagsasabi na sila'y mga propeta dito sa church ng Corinth. O mayroong spiritual na kaloob, di ba? Pinagmamalaki nila yung kanilang mga kaloob. Dapat niyang kilalanin, sabi niya, kung totoo na inaakala ninyo na ganito kayo, dapat pakinggan niyo kung ano yung sinusulat ko sa inyo. Kasi kung ayaw niyo itong kilalanin, hindi rin kayo kikilalanin. Hindi ma-honor yung inyong ginagawa. Kaya nga, verse 39, sabi dito, mga kapatid ko, ulit na naman ito, hangarin ninyo na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. Hangarin talaga natin. Di ba? Hangarin natin. Paano ba natin ito magagawa? Magbasa tayo ng Bible. Makisama tayo sa Bible studies. Umattend tayo ng mga services. Manalangin tayo sa Diyos. Palakasin natin yung ating spiritual, di ba, na buhay. Huwag tayong makontento na ito lang yung alam natin. Dapat pagsikapan talaga natin. Gusto mong graduate, di ba? Gusto mong graduate, dapat pagtrabahuan mo yung iyong graduation. At paano tayo makakagraduate? Sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Pag-comply doon sa
mga projects, ano, doon sa mga ipapagawa ano, sa atin ng Diyos. Sabi niya, ngunit huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita ng iba't ibang mga wika. Di ba? Huwag naman ninyong ipagbawal, sabi niya. Kasi, pansin mo dito sa Israel, pag kahit sa mga churches may may racial discrimination or mga racial identity. Dito sa Word for the World, ano yung mas marami na race? Ilocano? Tagalog? Bisaya? Diba? Wala, pare-parehas lang yung bilang natin. Pero may mga churches din na marami sa kanila mga ipugaw. Diba? Yung church yun ng mga ipugaw. Diba? Church yun ng mga Indian. Diba? Church yun ng mga Russian and everything. Diba? At kapag nakihalubilo po sila, sa bawat isa po sa atin, sabi dito, kapag may kasi automatic yun sa Corinthian Church, may mga bumibisita, di ba, na ibang mga kapatid din or ibang mga lahi, no? Kaya sabi ni Paul, sa kaayusan ng iglesia, huwag ninyong ipagbawal yung pagsasalita ng iba't ibang wika. Di ba? Huwag naman ninyong ipagbawal, sabi niya. Kaya lang may kabig siya. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. So may program, di ba? May order of worship. Alam mo ang pangarap natin dati dito, yung magkaroon tayo ng ng headset para pag may dumating na kasi ang hirap namang mag-English, di ba? Kung hindi mo naman talaga kabisado masyado, di ba? O nakakapag-communicate ka. Pero paano pag may English? So, meron isa sa atin, or marami sa atin, makakapag-translate ng English. Kunwari, may Indian na dumating. Di ba? May isang Indian dati na umattend. Sabi niya, I don't understand what you're talking there. Eh, hindi na bumalik. Di ba? Pero kapag merong ganong mga bagay, alam mo, maganda sana na meron din tayong translator. Di ba? Yung parang sa kay Hilat na Carmen. At pinangarap din po natin yon para sa wasto at maayos, di ba na service. So that everyone can come. Di ba? Everyone can come para mapagtibay din po sila sa kanila pong pananampalataya. At doon po sa mga Kristiyanong nakikisama sa atin pong pagtitipon, welcome naman po sila palagi, di ba? At gusto po nilang manilbihan dito po sa church na ito, ay dadaan po sila, hindi sila kaagad patatayuin, pero dadaan po sila sa discipleship, di ba? Attend sila sa mga Bible studies, at least 3 months, pastora, at least 3 months yung kanilang continuous, di ba, na attendance. Kasi kung hindi, di ba, aasa lang din tayo sa wala. Kasi marami yung paasa lang, di ba, sa iba, no? At gawin po natin, lahat ng gagawin po natin sa iglesia po na ito ay para po sa ikakaluwalhati, di ba, ng ating Diyos, at lalong-lalo na ay gagawin po natin upang mapagtibay po ang bawat isa sa atin. So, enjoy your gifts, kasi yung gift po na yan ay para po sa iba at hindi po ito para sa atin. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong mga itinuro, Panginoon, sa bawat isa po sa amin through your word, O God. Patuloy nga na dalangin po namin na ang kaayusan, O Diyos, ng iglesia po na ito, ang siya nga pong mapangyari, Panginoon. Magkaroon, O Diyos, ng kaunawaan ng bawat isa po sa amin na meron po kaming tungkulin na ginagampanan, Panginoon, sa iglesia po na ito.
tinatagpo ninyo ito, Panginoon, for our benefits, O God. Kasi nais po ninyo na kami po ay mapagtibay, Panginoon. Dalangin namin na sa mga kapatid na narito who have that giftings, O Lord. Dalangin namin that they will be willing, O God, willingly na ibahagi ito, Panginoon, sa iglesia upang mapagtibay po, Panginoon, ng bawat isa po sa amin. Bless those heart who are willing, O Lord, to surrender everything, Panginoon, sa inyo. Salamat sa sulat ni Paul, Panginoon, na nagpapaalala, nagpapaunawa sa amin na dapat ang lahat ng mga ginagawa po namin sa iglesia po na ito ay dapat may kaayusan, Panginoon. Dapat may kapayapaan, O God. For you are a God na kayo po ay Diyos ng kaayusan, Panginoon, at kapayapaan. Bless your word, Panginoon, sa gabi po na ito. In Jesus' name, Amen. Kailan ang uwi mo? Pero wala nandito ka pa. Kasi May 19.